Para sa taong nasaktan hindi madaling magpatawad. Kung ang isip at puso ay nagkaisa asahan mong paghihiganti ang kalalabasan. Ang lahat ay mauuwi sa hindi maganda. Ngunit kung ang puso ay muling lamambot, asahan mong ang isip ay walang magagawa. Lahat ay may pag-asang mauwi sa pagpapatawad, pagtanggap, at pagmamahalan. Sa parte ko, nasaktan ako. But that was my choice. I choose to love him even if I hurt him, my sister, and me, myself. Siguro nga isa na akong dakilang marupok dahil sinaktan niya ako ng paulit-ulit, pero heto pa rin ako, patuloy na minamahal siya. Tinatanggap siya sa kahit anong rason niya. Minamahal kahit ginanito niya ako. Nasilaw ako sa liwanag na unang nabungaran ko. Kumurap-kurap, at kalaunay nasanay ang paningin sa liwanag. Saglit akong napatulala, at iniisip kung bakit ako nasa hospital. Napasinghap ako nang maalala ang nangyari. Ang pagkahulog ni Denzel sa motor. Ang pagtakbo ko papunta sa kanya. Ang pagsakit ng tiyan ko. Ang mga dugong nakita ko. Mabilis na dama po ang kamay ko sa tiyan. Pinilit kong umupo at sumandal sa sandalan ng hospital bed. Napahikbi ako nang maalala ang baby. Nataranta ako habang hinihimas siya. Natakot na baka may mangyaring masama. Umiyak ako at hindi maiwasang lumabas ang malalakas na hikbi sa bibig ko. Ako lamang ang mag-isa sa silid. At hindi ko maiwasang malungkot, dahil mag-isa na naman ako. Katulad ng dati, 6 years ago. Ganito iyon. Mag-isa na naman ako, kasama ang anak ko. Nagpatuloy ang pag-iyak ko, habang hawak-hawak ang tiyan. Napatigil lang ako nang bumukas ng marahan ang pintuan. Nagkatitigan kami. Isang lalaking may pasa sa pisngi. Ang kanang braso nito ay may benda, mula siko hanggang kamay. May tela nakapaloob dito, at nakasabit hanggang sa leeg. Another tears escaped from my eyes. Nanlaki ang mga mata niya, at mabilis na lumapit sa akin. Baby, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Para akong iwan na nakatitig sa kanya. Malamlam ang mga mata niya, at bakas sa mukha ang pagod at pag-aalala. Muli akong napahikbi nang maalala ang nangyari sa kanya. Kung paano siya mahulog sa motor. Kung paano magsinghapan ang mga tao. Kung paano kami tumakbo papalapit sa kanya. At kung paano ako mapatigil sa sakit. He held my face. Baby, magsalita ka, may masakit ba sa'yo? Tell me, bakit ka bumangon at umiiyak? Nag-aalala na ako sa'yo. Kausapin mo ako. Natigilan siya sa biglaan kong pagyakap sa bewang niya. Ramdam ko ang paninigas niya sa kinatatayuan. Muli akong humagulgol ng iyak. Nakakainis ka, bakit mo ba ginawa iyon? Gusto mo bang mabulag ulit? Humigpit ang yakap ko sa kanya. Ibinaon ang ulo sa matigas niyang tiyan, you know. Sagot niya na parang hindi makapaniwala. Paulit-ulit akong tumungo sa kanya. Tinanggal niya ang pagkakayakap ko sa bewang niya, at pinagpantay ang mga mukha namin. I can see his teary eyes now. I'm sorry. Umiling ako sa kanya. Pinapatawad ko na siya. Pigilan ko man. Magalit man ako. Selfish mang tawagin, pero gusto kong akin siya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Siguro nga mali ako ng pamamaraan, kasi nga torpe ako. Pero I love you. Mahal na mahal kita. Namula ang buong mukha ni Denzel, at katulad ko hindi niya maiwasang umiyak. I'm sorry kasi itinago ko ang nangyari kay Chira. Patawarin mo ako dahil napaka-selfish ko. Mahal kita at natatakot akong kamuhian mo ako. Dahil para ko na ring tinapos si Chira. Pumiyok siya. Nanginginig kong hinawakan ang mukha niya. Marahan na pinunasan ang luha niya. Hindi mo kasalanan, Chira wanted to give her eyes to you, because she loves you and me. Ginawa niya yun dahil gusto niyang maging masaya tayo. I now understand why she do that. Natatakot siya na masaktan ako, kapag nawala siya. Nagagalit ako sa ginawa niya, dahil hindi ko man lang siya nakasama, bago niya ako iwan. I hated her for that and yet, I love her kaya nasasaktan ako sa ginawa niya. I'm sorry, niyakap niya ako, at ibinaon ang ulo sa leeg ko. Napapikit ako nang yumugyug ang mga balikat niya. Rinig na rinig ko ang pagiyak niya, at ang paulit-ulit na naririnig ang salitang mahal kita at patawad. Niyakap ko rin siya ng mahigipit. Simula nang makilala ko si Denzel, at ang paulit-ulit na sakit ang naranasan ko, ito talaga ang gusto ko.
Ang may akap siya at maramdaman siya. Ang may akap siya ng mahigpit, habang nasasaktan ako. Pakiramdam ko na wala ang lahat ng sakit na naramdaman ko noon. Isang yakap lang pero lahat nawala. Inalis niya ang mukha sa pagkakasubsob sa leeg ko, at hinawakan ang pisngi ko. Nagkatitigan kami. Matagal. Para akong nahipnotismo sa mga titig niya. Para bang napunta ako sa ibang daigdig at nakulong. Ang mga mata niya lamang ang nakikita ko. My heart pounded even more as he lowered his head, and flamed my trembling lips. Matagal na naglapat ang mga labi namin. Hanggang sa unti-unti ay gumalaw ang labi niya. He kissed me passionately. Mabagal pero marahas at may panggigigil. Pero imbis na masaktan, ginaya ko rin ang ginagawa niya. I beat his lips. Dumaing siya at hinawakan ang batok ko, upang mapalapit pa sa kanya. Napayakap ako sa bewang niya ng mahigpit. Lalo niyang nilaliman ang halikan namin. Unti-unti akong nakaramdam ng init. Hanggang sa mapatigil ako, Denzel beat my lower lip, papunta sa pisngi, hanggang sa makarating sa leeg. I whisper, I titled my head just to give him a better access. Pakiramdam ko ay nilalamon ako ng init. Init na nakakapagpawala sa sarili. Hinihingal ako ng malalim. Ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa ni Denzel. But I gently pushed him away from me. Iba ang init na naramdaman ko sa kanya. Tumunghay ang malamlam niyang mga mata sa akin. Mabilis ang paghinga nito, at ang mga kilay ay inis na magkasalubong. He even mouthed why, between his gasping breath. Hinawakan ko ang noo niya, at nanlaki ang mga mata. Denzel, may lagnat ka. Saglit siyang natigilan. At nang ma-realize ang sinabi ko, paulit-ulit siyang nagmura, at tarantang lumayo sa akin. Nasa po niya ang ulo at inis na sinabunutan ang buhok. Sinalubong ng nag-aalalang mga mata ko ang malamlam niyang paningin. Sorry baby, baka mahawa kayo sa akin ng baby natin. Napalunok ako at wala sa sariling napahawak sa tiyan ko. Ngayon ko lang ulit naalala ang anak ko, kung okay ba siya. Nang makita ni Denzel ang pag-aalala sa mukha ko, mabilis siyang bumalik sa harapan ko, at binigyan ako ng masuyong ngiti. Don't worry baby, our baby is fine. Malakas siya tulad ng mommy niya. Napangiti ako. Nasa ganon kaming eksena, nang bumukas ang pintuan. Oh my! Pumasok si Eustace, Don Mateo, at si Mrs. Aniza. Mabilis na nilapitan ako ni Mrs. Aniza. Maayos ba ang pakiramdam mo hiha? Nahihiyang tumungo ako sa kanya. Hanggang ngayon ay naiilang pa rin ako sa kanya. At lalo pa iyong nadagdagan dahil sa mga nangyari sa amin ni Denzel nitong mga nakaraan na araw. Pati na rin ang pag-iwan ko dito. Mabuti naman. At ikaw Denzel. Mabilis na humarap ito kay Denzel, at matalim ang titig na iginawad sa apo. Ikaw talagang bata ka. May sakit ka pa. Bakit ka umalis sa room mo? Hinawakan ni Denzel ang kamay ko. Inis itong ngumuso. Lola naman, alam mo namang gusto kong malaman ang kondisyon ng mag-ina ko. Ngumuso lang ang maganda at parang bata pang lola ni Denzel, ang ganda-ganda talaga nito, kahit na matanda na siya. Parang hindi tumatanda. Hayaan mo na yang si Denzel. Matigas ang bungo niyan. Ngumisi si Eustace. Denzel stared him. Nasaan si Shato at Irel? Denzel asked him but my gaze straight to Don Mateo. Walang emosyon ang mukha nito at nakatitig sa akin. Napakapit ako sa kamay ni Denzel. Hindi ko alam pero natakot ako bigla at kinabahan. Naramdaman ko ang pagkaputla ko. Ni hindi ko rin napakinggan ang mga sinasabi nila, dahil ang tingin ko ay na kay Mr. Walker. Gusto kong iiwas ang paningin, pero hindi ko magawa. Parang may magnet. Nailalokab ako ng takot sa pagtitig kay Mr. Walker. Si Shato umuwi na sa asawa niya, hayok eh. Si Irel ganun din. Pinapasabi na panalo daw siya sa pastahan, kaya alam mo na daw yun. Ano ba ang pastahan na yun? I felt Eustace's irritation in his voice, but Denzel just chuckled. Sa matagal kong nakikipagtitigan kay Don Mateo, umangat ang labi niya. Mas lalo akong kinabahan. Ang ngisi nito ay katulad ng kay Eustace. Ngising may binabalak. We startled at Denzel's suddenly shout. Don Mateo raised his eyebrow. Mrs. Aniza held her chest. Eustace just shook his head while my eyes widened in shock. Madilim ang mukha ni Denzel, at ang mga mata niyang matalim ay nakatitig kay Don Mateo.
Tinatakot niyo ho ang asawa ko. Napatingin kaming lahat kay Don Mateo, nang tumawa siya ng malakas. Nagkibit balikat ito. Wala akong ginagawa. Napaismid si Mrs. Aniza. Heist honey naman. Lahat ng manugang mo tinatakot mo. Pati ba naman ang mga asawa ng apo mo, tinatakot mo pa rin. Ngumisi ito. I'm just staring honey. Staring but meaningful. Napatingin ako kay Denzel, nang halikan niya ako sa pisngi. Ngumiti ako at hinawakan ang pisngi niya. Nilalagnat ka pa. You should rest. Kailangan mong gumaling. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. I will baby. Nagtatakang napatitig ako sa kanya. May isinusupol itong ngiti sa labi. Hindi rin nagtagal lumaki ang pagkakangiti niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Masuyo niyang hinawakan ang mukha ko, at hinaplos ng marahan. Cause finally, I got you. Isang buwan mula nang makauwi, at makalabas kami ni Denzel sa hospital. Dito na kami sa mansyon ni Denzel sa isla. Nandito na rin si Mommy. Hindi ako pumayag na mag-isa si Mommy sa syudad. Bukod sa wala siya dong makakasama, gusto ko rin na makasama siya. Hindi naman tumutol si Denzel at sang-ayon rin siya. 7 in the morning pa lang ay gising na ako. Naghanda ako ng almusal ni Errol. Maaga kasi siyang aalis. I sighed. Hindi ko gusto na sumama siya kay Youths, pero wala akong magawa. Gusto kasi ng anak ko na sumama dito. May business trip kasi si Youths sa Palawan. Kasama nito si Chrysler, ang dati kong boss noong nag-janitress ako. Noong nalaman ito ni Errol, gusto niyang sumama kaya pumayag na rin ako. Maganda na ang tungo sa akin ni Errol. Hindi na katulad ng mga nakaraan. Mama ko. Natigilan ako sa paghuhugas ng pinagkainan ni Errol, nang humahanggaw siyang pumasok sa kusina. Pinunasan ko ang mga kamay at sinalubong siya ng yakap. Mama ko, aalis na po kami ni Uncle Youths. Hinimas ko ang buhok niya, at hinalikan sa pisngi. Hindi pa gising ang papa mo. Ngumiti siya ng malawak. Gising na si papa, mama ko. Nagpaalam na po ako sa kanya. Tumungo ako. Napasulyap sa nakangiting si Youths na nakasandal sa pintuan ng kusina. Sinimanggutan ko siya. Alagaan mo ang anak ko. Lalo siyang ngumisi kaya nairita ako lalo. Yes, Mrs. Walker. I rolled my eyes. Ibinaling ko na lang ang tingin ulit kay Errol bago magpaalam, at ulitin ang mga bilin ko sa kanya. Nagpaalam na rin sila sa akin. Sinundan ko sila ng tingin, habang unti-unti silang nawala sa paningin ko. Natutuwa ako dahil ganyan si Errol. At laking pasasalamat ko kina Sister at Mother Sally. Noong nakaraang linggo ay pumunta kami doon para magpasalamat. They even cried and also happy for us. Masaya din akong nakilala sila. Habang buhay kong tatanawin ang lahat ng bagay na ginawa nila para sa amin ni Errol. At nagpapasalamat ako kay Denzel, dahil siya na ngayon ang top sponsor ng orphanage. Buwan-buwan daw ay magde-donate siya. Binayaran niya rin ang natitirang utang ng orphanage. Laking tulong talaga ng ginawa niya. Saglit akong natigilan, nang maalala ang isa sa mga ipinunta namin sa Manila, si Dr. Mute. Nakaakbay sa akin si Denzel, habang papasok kami ng hospital. Here we go again. Nangingiti ako kapag dumadako ang paningin ko sa kanya. Nakabusangot kasi ang mukha nito. Ayaw niya kasing puntahan namin si Doc. Ang sabi niya'y parati daw siya nitong pinagtitripan tungkol sa akin noong bulag pa siya. Napatawa na lang ako sa mga kwento niya. Sino ang may sabi na paalisin niyo sila ha? Napaigtad kami ni Denzel sa biglaang pagsigaw ng kung sino. Malakas ito. Dumadagandong ang boses at mariin. Galit ito at parang kahit anong oras ay sasapak. Doc, kasi bayad niyo na po ang bill nila, kaya akala namin pwede na silang umalis. Ang mga nurse na nasa information ay takot na takot. Namumutla ang mga ito. Ang nurse at doktor na napapadaan sa gawin nila, ay lumilihis ng daan. Takot na madamay sila sa galit ni Dr. Mute. He was really furious for something. Ang iba na may napapahinto, at titingin sa gawin ng doktor. Kapag wala akong pahintulot, wala kayong karapatan na gumawa ng kahit ano. Marahas na umalis si Doc Mute sa harapan ng information. Lumakad ito sa gawin namin ni Denzel. Napatigil ito nang makita kami. Ibang-iba siya sa Dr. Mute na nakilala ko noong nakaraan. I mean madilim naman ang aura nito noon, pero mas ramdam mo ang kadiliman sa paligid nito ngayon.
Tipong lahat malulusaw sa galit niya. Halata ang galit sa mukha nito. Bakas sa mga mata niya ang sobrang galit. His jaw are tightened. Nakapambahay lang ang suot nito at magulo pa. Halatang nagmadali sa pagsusuot ng kanyang susuotan. Blanko ang mukha nitong nakatitig sa amin ni Denzel. Pinatuloy niya kami ni Denzel sa opisina niya. Ganun pa rin siya. Hindi niya makalma ang galit. Nakaupo si Doc sa swivel chair niya, habang kami ni Denzel nakaupo sa harap ng lamesa nito. Bakit nga pala kayo nandito? Malumanay na tanong nito, ngunit may bakas ng pagkabanas, kahit na pinipilit nitong magsalita ng marahan at malumanay. Can you just fix yourself? It's irritating. Daig mo pa ang iniwan ng babae. Pinanlakihan ko ng mata si Denzel. Kumunot ang noo niya. Inilingan ko siya, kaya napasimangot ito. Patago akong napangiti. Nitong mga nakaraang araw kasi, pakiramdam ko ina-under ko si Denzel. Pakiramdam ko under siya sa akin. Kasi kapag may ayaw ako, hindi siya kumukontra pero nakabusangot. Napapangiti ako, at minsan pa umaalis ako sa harapan niya at nagtatago, pagkatapos ay impit na titili. Daig ko pa ang teenager kong kiligin, pero kasi hindi ko mapigilan. Parang sasabog ang puso ko sa kilig. I rolled my eyes to Denzel, before I turned my gaze to Doc Mute. Doc Mute, pwede bang ipakilala mo ako kay Vibrate? I don't know. I just feel that I need to know her. I wanted to know her. To be with her. Nagulat siya sa sinabi ko, kaya nagtaka naman ako. Lalo pa akong nagtaka nang sabunutan niya ang buhok sa ulo niya. Animoy galit na galit sa sarili. Tingnan mo tong ogag na to. Nabaliw na. Mahina kong sinipa ang paa ni Denzel. I glared to him. Muli siyang sumimangot. Humalukip-kap at umiling na lang. I mouthed him shut up. That's why he even frowned. I heard him scared. He murmured something pero hindi ko na narinig. Umalis na siya. Sila ng papa niya. Na-confine kasi ang papa niya dito, at basta umalis na sila. That's why nagagalit ako, dahil hindi siya nagpaalam. Hindi rin sila pinigilan ng mga nurse at gwardya. I licked my lower lip, may address naman siguro sa patient info noong papa niya, right? Napatingin sa akin si Doc. Tila nagliwanag ang mukha nito, na para bang ngayon niya lamang naisip ang bagay na iyon. I wondered, ano ang nangyari sa kanila ni Vibrate? You're right. Mabilis siyang tumawag sa intercom, sa secretary niyang babae, at pinakuha ang files ng papa ni Vibrate. Pumasok ito, dala-dala ang isang folder. Inabot ito ng secretary kay Doc, pero dahil mababa ang pagkakaabot ng folder, nakita ko ang unahang papel, dahil nakalagay nakabukas na ang folder, at nasa unahang page na ng papel. Kumabog ng malakas ang puso ko, pagkakita sa isang 2x2 picture ng isang lalaki na may katandaan. Hinablot ko ito sa secretary. Napasinghap ito sa gulat. Napatayo ako. Bumagsak ang inuupuan ko sa lakas ng puwersang ginawa ko. Napatayo din sina Doc Mute at Denzel. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa info ng isang lalaki. Bumibilis ang tibok ng puso ko, at lalo pang lumalakas ang kabog. I cried. Napamura si Denzel at mabilis akong dinaluhan. Baby, what's wrong? Napatingala ako sa nag-aalalang si Denzel, it's him, my father. Umawang ang labi ni Denzel. Namilog ang mga mata nito sa gulat. Muling bumaba ang paningin ko sa litrato ng lalaki. Wala itong ngiti sa mukha. Tumulo ang mga luha ko sa mga papel. Buhay ka ba, Daddy? Ikaw ba talaga ito?